Natira na lang, isang diode na lang to. Ay, hindi. Diode ba to? Oh, diode. Ito na lang, isang diode na lang natira, oh. Dito sa may kabilang side. Tapos dito, ubos. Ubos yung MOSFET and then diode. Kakaiba, or first time natin mag-repair na ganitong klaseng brand. CA30 na National Star. Kinakapa-kapa ko, parang sticker lang. Kinakapa-kapa ko, parang sticker lang eh. Kamukha nito, di ba? Iba lang yung pangalan. Okay, ang may-ari nito ay si Sir Adrian Buban. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Bali, pangalawang unit na ito. Yung nakaraan is yung Class D. Ito naman, na to, Class H. Kaya dinala to dito sa atin. Ang issue, may pumutok. Ayan, dito, sa may power supply nya. Sa may soft start banda. Okay, yan, oh. Ang problema nito, hindi siya iwalay. Kailangan mo baklasin itong buo bago mo ma-repair yan. Ayan, mabilis ang video lang tayo, di ba? Okay. Inulit ko si E30 na National Star. National Star pa, akala ko New Star. Kasi yung tester ko New Star yun eh. National Star pala. Pero bago natin i-repair to, pambahaba ng oras, natin ng saglitan. Okay, supply niya ay 142.95.47. Taas na supply nyo na 142 na. Naka 3 tires. And then laki, dambuhala rin transformer nya. Tapos ang capacitor na ginamit ay dito lang, hindi siya ganun kalaki. Hindi siya yung matatangkad. 100 volts by 18,000 microfarad. Bali 16 na piraso ito. Hindi siya ganun katangkad. Hindi siya pumantay dito sa maitsing ko. Angas, kulay orange. Nauso na yung itong kulay ngayon. Paganda na ng kulay yung amplifier ngayon. Okay. Tapos ito sa may output naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pairs by transistor ah. Lahat ng power output nya is sinama na natin. 11 pares na MGL. Naka high end siya. MGL na 21,194. Tapos 21,193. Siyempre magkapares yan. 11 pairs sa kabila, 11 pairs sa may kabila. Tapos dito sa may ano to, stepper. Bali dalawang diode, dalawang MOSFET. Okay, ayan. So ngayon, yun nga ang issue, may pumutok. Iba natin to. Baklasin muna natin ito. Yung pumutok pala guys, ayan oh, yun. Dalawang piraso lang kasi yung ginamit na thermistor dito sa may soft start nya. Okay. So ngayon baklasin ko muna ito para mabilis yung video natin. So ngayon guys, bali ito, binaklas ko na yung power supply. Medyo mahirap lang dahil dito nga lahat magkasama lahat dito. And then dagdag ko pala, hindi siya naka SMD naka carbon type na. Ito yung value ng nabiyak ko. 10D25, parang kwanto 1000 volt na 25 ampere, tama ba? Ayan o, dalawa lang yung kanya nabiyak. Dalawang piraso lang yung itong thermistor niya Okay. So ngayon, ang gagawin natin, baklasin natin ito and then palitan natin siyempre para matesting natin. Sana wala na ibang problema, sana ito lang. Okay, baklasin ko muna ito. Binaklas ko na yung thermistor. Dalawa lang talaga siya Ayan, bali ito yung pamalit natin. Paras lang. Compare ko siya, walang kinaiba Pati brand halos si isa lang Wala, di ba? Walang kinaiba. Okay, so ngayon ipapalit natin ito. Binalik ko na yung power supply, yung board nung nilagay natin Ang problema ay may problema pa din. Kakala ko madali lang. Wala siyang standby dito. Wala yung standby. Tapos dalawa yung relay na yan dalawa yung relay niya. Yung isa nagti-trigger, yung isa hindi nagti-trigger. Kaya tinanggal ko na tinanggal ko na yung supply dito papunta sa may transformer. Tinanggal ko na para masukatan ko kung may 220 na pumasok diyan or lumabas diyan. Wala And then wala yung standby. Ayan naka-plug in yan Naka-bulb muna ako. Ayan, naka-on na yun. Tingnan nyo. Wala Wala yung standby
Dapat may standby ito eh. Although nagkuha naman siya. Itong switch pala. Wala talaga siya eh. Wala siya oh. Tapos nagsukat na ako dyan. Wala siyang 220. Wala akong lumalabas sa 220 dyan. Dapat magre-relay itong malaki oh. Dapat magre-relay ito eh. Itong malaki. Itong isang relay na to, dapat magte-trigger to para masupplyan ito ng 220. Wala siya. Ito. Ang mahirap is na kuha na natin. Ano tawag nito? Na tornilyo na natin. Akala ko yun lang nadali. Wala, ayaw. Pero ito, nagre-relay ito. Yung dito lang wala. Plus kulit yung power supply. Ito pala. Dito yung binilitan ko. Ito yung binilitan ko. Di ko pala nasilip ito. Sunog pala oh. Lumiyab yung linya. And then dapat kinapalan kasi soft start ito, dapat kinapalan kasi 220 na dumadaan dito, tapos naka high volt naka high ampere, dapat kinapalan. Dapat mula dito kinargahan na papunta dito. Kinargahan na dapat ng tingga. Gagawin natin, dudugtong natin to, tapos kapalan natin yung tingga. Ayan. Ang bira. Kaya lumiyab siya. Sana hindi sira yung relay. Inilangan ko na. Ayan, nilagyan ko ng wire. Medyo awkward man siya tingnan kasi nga kinapalan natin, pero wala, gagawin mo talaga ganitong diskarte. Ayan. Mas makapal na ko na to. Bila ng copper ang nilagay natin, papunta siya dyan para mas tumibay siya. Okay. Nilagyan ko na lang ng kwantong sealant na kulay itim para hindi naman siya awkward tingnan. Ayan, sana wala nang ibang sira. Naway wala nang ibang sira kasi mahirap pag baklas kabit. May mga pinutol. Na-revise na pala ito. Ayun. Makikita nyo, may pinutol dito. Tapos ginamp nito. Naka-revision na pala ito. Ay, balik ko na yung power supply. Naging okay na. Ang problema, ito. Nakita nyo to? Ngayon ko lang napansin, oh, nangitim. Tapos sibak itong fuse, oh. Sibak. Kasi pag on ko, nagka-clip dito. Naka-clip protect. Yung pala tabingi na, oh. Wala na yung fuse diyan, oh. To. Ano makita? Ngayon putol, oh. Putol, di ba? Yung dito is good. O yan, binalik ko yung supply, ah. Pansinin nyo. Pakita ko sa inyo. May ilaw, oh. Ayan o, naka-clip po. Clip and then protect. Tapos di bumaba o. It means may problema talaga dito. Dito na channel na to. Ito yung factor na tinitingnan ko. Kaya bumigay itong thermistor. Bumalik yung kuryente. Dahil may problema dito. Dalawa lang yan. Or, dahil pumutok itong thermistor, may tinamaan dito. Di ba? Vice versa na lang yung mangyari dyan. Ito, tanggalin ko to. Ayan, tinanggal ko na siya. Tapos, ito, channel 2 lang. Channel 2, tingnan nyo. Mag-goods yan. Nag-goods siya, di ba? Ang bihira. Okay. Banatan natin dito. Dito naman tayo ulit. Yung relay nyo. Ngayon lang ako naka-encounter ng amplifier na doble yung relay. So ngayon, bali natanggal ko na itong board. Ito bumigay yung fuse, oh. Kita naman sa video, ayan putol, oh. Yung isa is naiwan. Ayan, tapos nag-check na ako dito sa may stepper niya. Buo yung MOSFET, buo yung mga MOSFET. Ang problema, hindi natin ma-check tong mga power output dahil tingnan yung nakalagay dito na bloke para sa emitter niya. Buti pa sana yung pahalang eh, kasi pwede nating sungkitin lang kasi naka double sided naman ito. Ito hindi pwede kasi nakatago siya, oh. Nakatago. Kailangan talagang baklasin mo ito buo. Pambihira na yan, oh. Baklasin ko muna ito, pambihira na yan. Tapos angat natin lahat ng bloke. Ito yung disadvantage sa ganito klaseng bloke talaga, oh, na ayaw ko ng ganito kasi nakatago siya. Bang tatanggalin ko na sana yung mga tornilyo. Meron ako napansin dito. Ito lumiyab. Lumiyab dito, oh.
Baka mamaya yung sapin ng ano ba tong MOSFET? MOSFET, baka yung sapin ng MOSFET maliit. Pero okay, hayaan mo na natin yan. Kailangan pa rin natin baklasin ito. Ubos yung ang natira na lang, isang diode na lang to. Ay hindi, diode ba to? Oh, diode. Ito na lang, isang diode na lang natira, oh. Dito sa may kabilang side, tapos dito ubos yung MOSFET and then diode. Hindi ko na ipapacheck papakita sa inyo or i-check ng paisa-isa. Honest naman ako hindi naman ako nagsisinungaling. Tapos itong natumba ko ito, nakatumba na ito, sira ito. Itong output na to, magkapares. Sira yan, shorted. Tapos dito talaga, ubos talaga siya, oh. Ang problema, sa dami ng pyesa nito, kailangan muna natin confirmation muna ng may-ari kung magugo siya sa kontrata natin, kasi hindi na biro ito. Tulad itong medyo mahal tong mga MGL. Buti nga dalawa lang yung sira Sa ngayon itong check up ko, kasi nga tinanggal ko yung bloke, oh. Balikan ko na lang kayo kapag pumayag yung may-ari sa kontrata. Tapos kung matuloy yung kontrata, edi balikan ko kayo. Yun lang. Sa ngayon, yan lang muna. Day 1,500. Pang 1,500 na araw. Ayan, bali na dumating na yung pyesa na in-order natin. E din kinabit ko na para hindi na umaba yung oras natin, kasi nakita ko naman sa inyo kung ano yung mga sira nung sa unang video natin, di ba? Ngayon, kinabit ko na siya. Bali, eto na. Kasi maumay kayo pag mahaba masyado yung video natin. Kinabit ko na yung MOSFET, 4 na piraso. 140N ba yun? Kalimutan ko. Teka lang medyo marumi ito dahil sa thermal paste. 140N15. Yan. 140N15. 140 ampere na 150 volts lang. Yan. Tapos, yung diode is isa na lang natira. Yung tatlo, sira. Tatlo. Ito. Yung iba niya naputulan ko na. Ito. Basta tatlo yung sira na diode. And then 4 na MOSFET yung sira naman. Basta naubos ito naubos yung side na ito. Okay, napalitan na natin. Ito yung isa. Yan bago yan. Tapos ang nadali ay isang pares na MOSFET naman. Ito, value ng MOSFET na lang yan naman, common lang, MGL na 21183 tsaka 21194. Tama ba ako? Mamaya magkamali, tawanan nyo ako. Ayan, 21194, tama. Ayan, yung mga nasira. Tapos ito na, naglagay na tayo ng fuse. And then napapansin ko lang sa mga amplifier ngayon, kukunti na lang yung MOSFET nila. Kukunti na lang, kaya medyo mabilis. Tinataasan nila yung amperahe, pero binabawasan nila kung ilang piraso. Mas maigi talaga yung MOSFET, medyo marami-rami. Katulad sa yung mga na-repair ko ng mga amplifier kung mga na-repair ko lang yung turbulence and then sa live, marami talaga yung MOSFET nila kapag mataas na yung voltahe ng transformer. Minsan 4 pa yung MOSFET nila Ito, 2 lang, tapos ang supply nito ay 142 ba? Tama ba? 142. Okay, ayan na. Naibalik na natin to, napalitan na natin. Hindi, na-check ko na naman to the rest Okay naman. Okay, naibalik ko na yung board natin. Okay. Natin, ayun, gamit muna tayo ng bulb para sigurado. In case na may problema, ilaw lang yan. Saka na lang natin siya ito 20 kapag magiging normal na yung bias nya. Okay. O yan, nag-normal na siya naka-normal na siya. Sukat tayo ng bias nya. Ang design pala nito guys, parang ground collector pala. Ground collector. Kasi yung gitna nito, walang sapin to. Tingnan nyo yung transistor, walang sapin. Ground collector. Ayan. Okay, sukatan natin ng bias. Okay, ito yung poging tester natin. Naka-range tayo ng 2.5. O yan. Dito ay baliktad. Ito guys, naka-fix bias na ito. Naka-fix siya. Wala kang makitang trimmer dyan. Dito
Yung bias niya nasa 0.4. Nasa 0.4. Lagpasan ng mga 0.3 yan. Dito, ito yung nirepair natin ha. Dito tayo sa mahaba. Yan, ito yung paa nyo. O yan, normal na oh. Diba? Same lang oh. Okay, normal na. Yun lang yung pinalitan natin. Op. Yun lang yung mga pinalitan natin yung nasira. Yung ubos na si MOSFET. MOSFET, 4 na piraso. Tapos 3 diode. 3 diode kasi naiwan, isa lang eh. Tapos yung ano ba tawag yan? Yung output nya, MGL, isang pares, sira din. Okay, ngayon, maglagay tayo ng speaker. Maglagay tayo ng audio. Maglagay na ako ng speaker. Naka-stereo mode tayo. Ayan. Tapos yung audio input natin, itong cellphone natin na isa. Okay. Wala. Pero may signal. Ay, hindi. Wala nakakabit yung terminal. Teka lang. Okay, ayun na. Naibalik natin terminal niya. Di pala nakakabit yung terminal. Okay. Ayan, may audio na oh. Channel 2. Ayan. Okay na. Okay, working na. Ngayon, to 20 natin. Para masabi natin na okay na talaga siya. 20 natin ha. Ayan, naka to 20 na. Okay. Okay, ayan, naka to 20 na siya. To. Ayan. Ayan, naka to 20 na siya. Ka-design nito, ganito lang oh. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Mabilis ang vlog na lang ito kasi dami nating nakapilang gawain pa. Okay na. Bali, yung ni-repair lang natin ay yun nga, ulit tayo, MOSFET, diode, and then yung output nya. Okay, tapos dito pala yung sibak, yung thermistor pala. Yung una-una natin ni-repair dito eh, lumiyab ito, tapos nasira ito. Okay? Away, nakapagbigay ideya ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang ha. Take note, medyo bago-baguhan pa lang na kung paano mag-repair ng itong klaseng amplifier. CA30 na National Star. Kung hindi man ganito, mga CA na 20 man, 18 man yan, basta same yung sira, eh sana nakapagbigay ideya ako. Pala nyo, di ba? Pares tayo ng sira na gawa. Sir from taga Camarin yata to si Bossing eh. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit rin sa akin ha. Okay na, bali goods na yung amplifier mo. Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin always on Laguna 24/7. So mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.